Bakit medicine? Ito si Risa antivirus. Di ko alam kung nagtatangahan talaga ito or lalong makakuha ng idea kung paano talaga ang mga estilo ng gobyerno para masangga ang mga nagre-recruit na mga estudyante na dadalhin sa bukid. Senator Judge Risa, you may proceed when you're ready. You have 2 minutes, ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer. So, to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Tama Based po? on the documents po, Your Honor. Yes po. Yes, based on the documents. Now, based on your experience po, karanasan nyo bilang auditor, ano pang pinahihiwatig nito? Pwede pong pakiclarify Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward? Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OBP po dun sa requirements ng Joint Circular. Okay, so yun ang pahiwatig sa inyo bilang, sa karanasan nyo bilang isang auditor. So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo mapatutayan. O sige, pumunta naman tayo dun sa gamot. No? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan, kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo naimbestigahan. So bilang auditor, ito po ba ay ifa-file sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda? Pwede po kasing tingnan yan. Kasi since document-based po kami, pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede rin po siyang tingnan as provision of medicine. So pwede rin tignan as provision of medicine. So pwede rin siyang tignan na ayuda. Kung Hindi yun po yung pabuya. ibig sabihin ng provision of medicine, pwede rin po. Pwede rin. So kasi, paano yun? Yung mga informant po ba, most of the time, may sakit? I wouldn't know po. Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will do, Senator Mr. Judge Risa. Presiding Officer. Pero may paraan po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa document, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay, kapag may mga hindi normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the Joint Circular po. Okay. Salamat, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Mag-round Risa. 3 po ako kung meron po. Salamat. Let's try to finish the interjections of Senator Judges before we... Bakit medicine? Ito si Risa antivirus. Di ko alam kung nagtatangahan talaga ito
or lalong makakuha ng idea kung paano talaga ang mga estilo ng gobyerno para masangga ang mga nagre-recruit na mga estudyante na dadalhin sa bukid. Bakit? Allowed ba ang mga gamot? Mga kapatid, para sa mga gamot sa NPA returnees, meaning mga napasuko ng gobyerno ng mga NPA, may mga sakit yan galing sa bundok ng ilang taon. Mga adults, mga bata. That's why they put medicines, food, everything. Ito po ay totoo. Dahil ang mga nakakausap ko po ay mga retired general. Ano ba talaga ang gamit sa confidential funds? These are for the intel projects, for national security. Kaya pakinggan nga po natin itong paliwanag ni Inday Sara. Confidential funds, marami kaming pinag-iitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba dahil sa kanilang ideolohiya. Ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Dagdag pa niya, ang confidential funds ay ginamit sa pagbili ng impormasyong wala pang hawak ang gobyerno, partikular mula sa mga taong may kaalaman sa mga illegal na aktibidad at sa mga grupong itinuturing na banta sa Senado. Napakamalinaw po ang sinabi ni Inday po ito sa national security. Bakit po? Kaya nga confidential. Dito nga po natin nalaman na kumilos at ginamit ng ating Vice President ng mabuti ang confidential funds. Bakit po, DepEd? Dahil po magbabayad sa informants ng pera, but kailangan sabi nga ni Ping Lacson, di ba? Kaninang umaga, na naka-safety, nasa vault, ang mga real names. Ang nilalabas lang, dinidisclose, liquidation, ay yung mga aliases. Sabi naman itong buang ngayawa na witness na, alam yan. Oh, bakit DepEd? Dahil binabayaran po ang mga informants kung saang eskwelahan, sino-sino po, dahil maraming nagre-recruit sa mga estudyante, sa mga kabukiran, sa mga probinsya na gawing NPA. Kaya po may mga aliases na pinatay si Ka-Hector dahil nung panahon na yon hindi sila nagpapalit-palit ng alias. Hanggang natukoy, nalaman ang kanyang identity na siya si Leopoldo Mabilangan, kaya pinatay po siya ng kapwa niya dahil informant po siya. NPA na sumuko. Katulad niya ni Mary Grace Piatos, pag na-disclose ang kanyang identity, delikado po ang buhay. Kaya hindi po madali ang trabaho na ito. That is why it's confidential. Kaya tahimik ang iba. Kasi alam po nila yan. Ang hindi ko lamang po maintindihan, bakit po pinababayaan ng administrasyon, ng gobyerno na ilabas po ito. E di malalaman ang mga confidential or sikretong kilos para po masangga sila. Talaga ng ating Vice President na tama ang confidential funds. It went to the 4 months, medicine, food, everything. Ba't hindi na lang maging honest ang witness na talagang hindi pwedeng i-disclose ang mga pangalan kapag confidential na pondo ang pinag-uusapan? Ang sabi ng COA witness, hindi daw kumpleto ang sinabmit ng OVP, DepEd, dahil hindi nila matukoy sino si Mary Grace Piatos, ano yung mga acknowledgement receipts. And then when he was asked again, I think today, alam mo ba kung sino ito? Ang sabi naman niya, hindi na daw inaalam dahil wala daw sa circular. Ano ba talaga, kuya, ang totoo? Kung hindi lang scripted yung COA witness, kung hindi lang yan takot, I'm sure sasabihin niya na hindi pwedeng i-disclose ang mga confidential funds,
dahil kalakaran na yan na may mga aliases. Alam din po yan ng COA na ang confidential funds the intel projects. Kaya hindi po dapat yan basta-bastang idinidisclose lalo na sa ginagawa nila dyan sa impeachment. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome to... Wait, don't answer. Uy. Huwag mong sagutin. Hoy! Duterte to. Hello sa ating mga ka-DDS family, mga dinagatnons, na mga nagmamahal kay Inday Sara at sa mga Duterte Labina kay Tatay Digong. Mga kapatid, the main issue here, pahabain man natin, umabot man tayo ng 1 century sa impeachment. Ito lamang po ang main issue dito. Ang main purpose nila ay papalabas na binulsa ni Inday Sara ang mga confidential funds. Okay? Pero lahat ng mga prosecution, lahat dyan na nag-uusga na magnanakaw si Inday, nagde-depend lang po sila sa mere presumption. Paniniwala nila na totoo, pero wala silang solid evidence. So, itong COA witness na ito, mga kapatid, hindi ko alam kung anong klase, no? Ang sabi niya, kung magsalita kasi siya, mga kapatid, feeling know-all, feeling head of the agency. Pero nung tinanong siya, ito ba ang mga findings ninyo? Ito ba ang findings ng team? Ang sagot niya, hindi po team, kasi ako lang po mag-isa. Siya lang mag-isa nag-order. At kapag makapagbigay siya ng opinion, at kapag makapagkomento siya, ang ending pala, hindi pala siya ang magbibigay ng final findings. Alam niyo mga ka-DDS family, dinagatnons, kung ano ang in-apply nila dito, first impression lasts forever. Inumpisahan nila sa mga piling-piling mga resibo. Please take note that the money, the confidential funds, let me rehash what I've mentioned sa previous video ko, yung sinet up siya. The confidential fund that the OVP never requested for it, downloaded December 20 of 2022. Withstanding, despite nakatapusan na December 20. Ang binasa po nila, mabait lang talaga si Attorney Powa. Bakit ganun mga kapatid ang mga witnesses nila from the start? Mga halatang sinungaling tsaka may script. Kinorek sila na please, sabi ni Attorney Powa, pakitingnan mo nga yung date. Kasi ang sabi niya, ang resibo, etc., January 2022. Mga kapatid, December 2022 nga, dinownload ang pera. Paano magkaroon ng resibo ng January of 2022? And then, namili na sila kasi 3,000 kuno ang mga acknowledgement receipts. Pinili nila April of 2023. Meaning, ginawa nilang issue na lampas na daw sa 30 days. So kung lumampas ka doon sa time frame na ibinibigay ng batas sa'yo or sa circular na 30 days lang, meaning, hindi ka nakakomply. See how they want to manipulate the taong bayan sa mga kasinungalingan. Pero mga kapatid, hindi naman tayo lahat tanga. Hindi naman tayo lahat bayaran. Hindi naman tayo lahat sunod-sunuran. Hindi naman tayo lahat makakapal ang ating pagmumukha. Nag-litigate sila, nag-iimbestiga, pero sila din pala may mga confidential funds. Sila din pala nambubulsa ng pera ng ilang taon na. No? So, binasa nila April, bababla. Mga kapatid, ang unang pag-submit ng OVP and DepEd, when? January 17th of 2023. Less than 30 days. And it took 8 months. Take note, 8 months bago nag-reply ang COA. Ang hilig nilang magawa-gawa. Mga cartoonist ito sila no? Hindi ko masyado kilala yan si Attorney Kapunan. Panood ko, may nagsabi pang abogado doon, bilib na bilib ako dito, idol ko ito si Attorney Kapunan noon Pero sa nangyari sa impeachment, para siyang may menstruation. Sagot naman nung nagtanong sa kanya, parang menopause na yata. Para baka masakit lang daw ang ulo or baka may lagnat. Can you imagine? Sino ang boss? The word boss, imbes na head of the agency. Hoy, wag mong sagutin na. Bakit po siya takot na takot? Panoorin po natin ito. But I am just asking for the response na
meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President? Ask and answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Uy. See? Ano ang sagot? Dire-diretso. Kahit nag-object na siya, tuloy-tuloy ang witness na presumption lang. And then, meron ba na may nagsasabi ba dyan na may binusan ni kahit kusing ang Vice President? Doon na nag-react. Huwag mo sagutin, hoy! Kasi hindi tumitingin sa kanya, kaya niya sinabing hoy. Kasi baka tuloy-tuloy sumagot. Can you imagine? Takot na takot ang prosecution, lalo na itong si Kapunanan. It's because gusto nga nilang ipalabas sa atin lahat na ninakaw ang confidential funds binulsa ni Vice President Inday Sara. Mga kapatid, marami po akong nakakausap na mga military retired na or active pa rin. Sabi sa mga kasama kong military ligan ko, ito nga bakod ko, nakita nyo po, yung buong yan, blue na yan lahat. Regalo po yan ng isang general ng SAF noon. Even ask them, Tito, ano ba talaga ito? Madali lang naman daw ubusin ng mga rebelde. Kaya lang, para saan pa po gamitin ang confidential funds, intelligence funds kung walang rebelde? Yung iba dyan, nagtatanga-tangahan na lang daw. Yun po ang totoo. Okay? So, I just don't want to go there. At hindi din nila alam bakit ito hinahayaan ito ng gobyerno. Ha? Tapos sasabihin ng witness, siya lang ang Vice President na may confidential funds. Either nagsisinungaling siya, or wala siyang alam. Uy, kahangol bagod ng bayhana. Ang swapang naman yan, siya lang ang may confidential funds. Please do not forget that the OVP or the Vice President herself did not request for the confidential funds. It was forcibly or surprisingly downloaded to the OVP. December 20 nga of 2022. Nilalason na ang utak ng mga taong bayan. Tapos ipalalabas niya na hindi nagko-comply ang OVP. Yung naman ni Atty. Pua, sasabihin naman niyang, I have no personal knowledge kung nag-comply pa ba kasi wala na po ako sa COA po. No? Ang hilig nilang kumuha, katulad sa land bank ng mga witnesses, ang hilig pa rin nilang tanungin ang mga opinion na hindi naman makapagbigay ng evidence na saan dinala after withdrawing the money. Ka-advantage pa sa kay Inday Sara kasi naka-withdraw sila dahil sumunod sa proseso. At ito namang sa COA confidential funds, sa first witness, positibo pa. Dahil kung bubuksan lamang po ninyo ang inyong pag-iisip dyan, mga anti-DDS, mga anti-Duterte, ginamit pala talaga ng ating Vice President na ng tama ang confidential funds. Yan ang totoo. Mga medicines, mga pagkain of course, mga computers and everything, yun po ay sa totoo lang. Kaya nga sabi ni Sara, di ba, ni Inday Sara, mabubunyag ang kalakaran ng Intel projects. Ang mga NPA po, pinapadalhan din po doon para wag po silang makipatayin ang mga citizens, mga taga-barangay, taga-munisipyo. Padalhan din po sila doon ng regalo. Yun po ang totoo. Nagkakabunyagan naman. So, dahil marami tayo ditong naniniwala sa atin, marami naghihintay sa ating paliwanag. Pansin po natin, padami ng padami ang ating followers, pataas ng pataas ang numero. So meaning, marami po, 99% ang positive, naniniwala sa atin, at only siguro 0.5% ang nakikisawsaw at nakikidaan dito at kung ano-anong sinasabi. Hindi ko po alam bakit po kayo pumupunta sa wall ko at magkokomento dyan na kung ano-ano para kang pumasok sa bahay or umattend ng birthday na hindi ka naman inimbita. Ito naman si Kapunan dahil kinonfirm ng COA witness na the grants came from the Office of the President. Ang sabi naman ito ni Kapunan, parang out of this world kasi ito, no? Sabi niya, dahil sinabi mo, kinonfirm mo sa tanong ni Atty. Pua na galing sa Office of the President. Bakit?
exempted liquidate ang vice president? Why would she ask that? Why would she say that? Kaya nga, may mga disallowances kasi nagko-comply. Ilang beses din po ako nakareceive ng disallowance notice. Yun po ay bibigyan ka ng pagkakataon na mag-submit dahil hindi mo nga alam. No, lalo na kami dito na akong governor. Sinabi ba Duterte Sara Camp na exempted sila? Why would Kapunan? Wala na pagdating sa COA. Ang witness na kinuha, hindi naman siya ang head. Hindi naman siya ang nagbibigay ng final findings. Hindi naman siya ang mga kapatid. Nakipag-deal ako sa isang kontraktor. Ito ang magiging project mo ha. Buong mundo. Ayusin mo. Ilan ang percentage ko? Ilang oras kami nag-uusap. Tapos, after 8 hours, pag tinanong ko ilan ang percentage ang ibigay mo sa akin, hindi po ako ang makadecide. Ganun po ang nangyari sa atin dito. Napaka-boring ng impeachment. Hindi naman pala siya ang final say. Nagpagod tayo ng oras kasi for sure, sasabihin po ng COA witness na wala pong nakasaad na namulsa na kahit 5 duling ang Vice President. Kaya, hoy, wag mong sagutin. God bless, stay safe. I'll see you again. I love you all. Bakit medicine? Ito si Risa